Good evening, ma'am. Nakangiti ang isang lady guard nang pumasok si Liberty sa isang condominium building. Nang lumampas ang walang kibo at hindi man lang ngumiti na dalaga, ay umirap ang gwardya. Suplada? Bulong nito. Dire-diretso si Liberty sa loob ng elevator. Nang magsarado yon ay may kinuha siya sa bag. Naroon ang isang bridal magazine. Sandali niyang pinaandar ang mga mata sa mga pagpipilian bago kinuha ang cellphone sa bulsa at tinapat sa tenga. Hello, ma'am. This is Liberty Daniel Noble. Yes, ma'am, Liberty. May napili na po ba kayong bulaklak for your bouquet? Pati na rin po yung ilalagay sa simbahan? Magalang na mga tanong ng wedding planner. Sinulyapan niya ang hawak niya. I actually can't decide. Ma'am, the month has ended. In the next 2 months, kasal niyo na po. Minamadali mo ba ako? Natigilan naman ang kausap niya. If you and your team can't handle organizing my wedding within 2 months, just say so. I won't waste my money and my wedding on your team. Ma'am, hindi naman po sa ganun. Kayang-kaya po namin. Ibinaba na ni Liberty ang cellphone. Padabog na itinapat ang pahina ng makapal na magazine at nasulyapan ng suot na engagement ring. Ibinigay iyon ng 2 taon niyang nobyo na si Clifford. Magkasama sila sa kumpanya at magkaibigan ng matalik ang kanilang pamilya. Sa lahat ng lalaking sinungitan niya ay ito lang ang tumagal. Hanggang noong first anniversary nila ay inalok na siya nito ng kasal. Tiningala ni Liberty ang elevator nang magbukas. Naglakad siya patungo sa pintuan ng kondo ng mapapangasawa. Inilagay niya ang birth date nito bilang password. Nagbukas naman yon. Cliff? Tawag niya habang naglalakad sa malawak na suite. Napatingin siya sa mga nagkalat ng bote ng alak sa sala. Iniisip niyang nagkasiyahan ito kasama ang mga kaibigan katulad ng sinabi sa kanya. Cliff? Patuloy siya sa paglalakad. Hanggang sa kusa siyang huminto sa tapat ng pinto ng bedroom. Hinawakan niya ang doorknob bago tinulak yon. At para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa nakita. Naroon ang nakahiga at nakahubad niyang fiancé. May kayakap na babae na nakatabing ng makapal na kumot sa kama. Agad ding napalitan ng pagtaas ng dugo ang pakiramdam niya nang nakangising hawiin ang buhok. Napatingin siya sa hawak na wedding magazine bago binalikan ng atensyon ng 2 walang kaalam-alam na nasa loob na siya. Aray! Ano ba? Stop it! Natigilan si Clifford nang humarap at makita siya. Liv. Boys night out pala ha? Muling hinampas niya ito ng hawak na bridal magazine. Stop it! Reklamo ng fiancé na nagtakip ng unan sa ulo. Patuloy siya sa paghampas at walang pakialam kung saan tamaan ang naglolokong mapapangasawa. What's happening? Hinihingal siya sa galit na napatingin sa babaeng nakatakip ng kumot ang katawan at kakagising lang. Babe, what's happening? Tanong nito kay Clifford. Kumapit pa at takot siyang tiningala. Who are you? Tanong nito. Napuno ng sarkastikong tawa niya ang buong kwarto. Dahan-dahan namang lumabas si Clifford mula sa pagkakatago sa unan para silipin siya. Sino ko? Ulit niya. Alangan namang tumango ang babae. Sumeryoso siya at nakatitig na itinaas dito ang bridal magazine. Let this magazine introduce me. Bago pa makapagtanong ang estranghera ay sumakay na siya sa kama at hinampas ito ng gigil na hawak na magazine. Pigil-pigil naman siya ni Clifford. Liberty, tama na! Nakasuot na ito ng pantalon ng tumayo at pilit siyang ibinaba sa kama. Don't touch me! Nakakadiri ka! Hinarap niya ito matapos ipiksi ang mga braso. Sinulyapan niya ang babae nitong hawak ang ilong na may dugo.
Muli niyang binalinga ng kaharap. Ikakasal na tayo't lahat, nagawa mo pang magloko. 1 taon na dapat tayong kasal, Liv. Seryosong putol ni Clifford sa kanya na nakapagpahinto sa kanya. Sinalubong niya ang mga mata nito. But you keep postponing it. Problemado nitong hinawakan ng ulo. I've been waiting for you for so long, Liberty. Lagi mong inuuna ang lintik na kumpanya mo. For 2 years, mas marami ka pang meeting kaysa magkasama tayo. We're adults. This relationship should be fun. Pero sa totoo lang, being with you is boring. Ganitong oras, nasa sarili ka ng bahay mo. Nakadukdok pa rin sa trabaho. And that's when I ask myself, nasaan ba ako sa buhay mo? Sarkastiko ang ngiti ni Liberty ng sunod-sunod na pumalakpak. I didn't know gusto mong maging best actor, Clifford. Aniya nang matapos. Ikaw na tong nahuli, ikaw pa tong nakuhang umarte. At pwede ba? Huwag mong ituro sa akin ang sisi. Ikaw ang nagkamali dahil kitang-kita naman. Itinuro niya ang babae na nakaupo sa kama at hindi pa rin inaalis ang kamay sa ilong. Itong haliparot na to ang ebidensya na hindi ka seryoso sa relasyon at kasal natin. Kahit gaano ko katagal, kung mahal mo talaga ako, hihintayin mo ko. Yes, I may be grumpy, masungit at masama ang ugali ko. But I never lie. Hindi kita niloko. I was honest. I am honest. I want to reserve myself for you. Pag-amin niya. Hindi ako katulad ng mga babae dyan na basta mo makukuha. Parinig pa niya. You know what's the truth here, Clifford? You don't love me. You never love me. You're selfish. You're an ugly liar. You're gross and you're pathetic. Mabuti na lang hindi pa ako nakatali sa'yo. Mabuti na lang nakita ko na baboy ang mapapangasawa ko. Hinubad niya ang singsing at ibinato sa babaeng nasa kama. Girl, sa'yo na yan. That's worth millions, ibenta mo. At ipagawa mo ng nabali mong ilong. At heto naman sa'yo. Binato niya ng magazine si Clifford sa ulo. Now I know why wala akong gana mamili ng wedding gown. Dahil wala rin palang kwenta ang groom ko. Tumalikod na si Liberty pero muling humarap at inundayan ito sa sikmura. Napayuko ito bago siya tinawag. Liberty, I'm sorry. Let's talk. Nakangisi siyang lumabas ng kwarto at kinalampag iyon. Tapos na ang pangit na kwento nila ni Clifford at kasama niya itong ibabaon sa limot. Dire-diretso siya sa paglabas ng elevator. Lahat ng nakakasalubong niya ay nabangga niya, pero hindi man lang siya naghingi ng paumanhin sa mga to. Ma'am, aalis na po agad. Natigilan sa muling pagbati ang gwardya nang lampasan niya lang ito. Pinaglihi ba siya sa sama ng loob? Sana hindi makatuluyan ni Sir Clifford ang bruhang yun. Hiling nito nang tumingala sa langit. Pagpasok ni Liberty sa kotse ay napayuko siya sa manibela. Ni hindi tuluyang tumulo ang nangingilid niyang mga luha dahil sa galit na nararamdaman niya. At kung akala ng mga ito'y magmumukmok siya sa lungkot at luha, nagpapasalamat pa siyang nakilala ng maaga ang dapat na mapapangasawa. Inangat niya ang muka. Binuksan ang salamin sa taas ng sasakyan. Tiningnan niya ang refleksyon. Hinawi ang buhok at nag-retouch. Tonight is a celebration. You're more than free now, Liberty. Hindi siya sasayangin ng luha at oras para sa katulad lang ni Clifford. Hinawakan niya ang manibela at nagmaneho papunta sa bar. Gusto niyang magsaya sa pagkawala ng walang kwentang lalaking kanyang nakilala. Diretso si Liberty sa counter at naupo. Brandy, Aniya. Agad namang inilagay ng bartender ang baso ng alak sa harap niya. Tinungga niya iyon at ibinagsak. One more shot. Nagpatuloy ang sunod-sunod niyang pag-order hanggang sa pumila na ang walang laman na shot glasses sa harapan niya.
Aalog-alog ang nakayukong ulo ni Liberty nang tumayo. Rinig niyang nakakaindak na malakas na tugtog. Pasuray-suray siyang naglakad sa dance floor. Nakabangga siya ng kung sino-sino ron pero nag-e-enjoy siya. Hindi niya alam kung kailan siya huling nagsaya nang walang inaalala. Hanggang sa lapitan siya ng isang lalaki. "Who's with you, gorgeous? Are you blind? You see, I'm alone." Sarkastikong pambabara niya rito nang itaas ang mga palad. "I like you already." Akma itong hahawakan siya nang may sumugod sa kanya. "Are you trying to seduce my boyfriend?" Galit na bulyaw sa kanya ng babae. Kahit umiikot ang paningin at hilo na sa pagkalasing ay inangat ni Liberty ang tingin. "What now?" Patuloy nitong eskandalo. Napangisi siya. "You should put a leash on your boyfriend." Baliwalang tugon niya. "What did you say?" Mas lalong nainis ang babae sa sinabi niya. Akmang hahablutin nito ang buhok niya nang makaiwas siya. "Ang sabi ko, dapat lagyan mo ng tali ang jowa mo para hindi kung kani-kanino lumalapit." Natutuwa namang naghiyawan ng mga tao na nakapaikot at nanonood sa kanila. "You're gonna regret this." Muli siyang sinugod ng piko na babae. Hinablot ang kanyang buhok. Pero hindi siya nagpatalo. Hila-hila niya rin ang mahaba at may kulay nitong buhok. "Hindi kita uurungan." Tila sila nasa isang sabong kung paano panoorin lang ng mga nasa dance floor. Rinig pa niya ang pagpupustahan ng mga lalaki sa kanila. "Dito ko kay cool girl na naka-blue suit pare." Pagtukoy ng isa sa kanya. "Kay lady in dress na galit ang pusta ko." Nagtawanan at nag-apiran pa ang dalawa. Hinihingal na tumaas ang sulok ng labi ni Liberty nang bumagsak sa sahig ang estranghera. "Wala ka palang ibubuga," aniya. Hinawi niya ang lahat ng nakapalibot sa kanila nang maglakad palabas. Pilit siyang naglakad kahit mapatid-patid sa paggewang-gewang ng mga paa. Hilong-hilo siya nang lumabas ng bar, hanggang sa magdire-diretso siya sa malaking basurahan. Masusubsob na sana siya roon nang may humila ng suit niya sa likod. Papikit-pikit siyang lumingon. Naroon ang estranghero sa likod niya. "Bakit hindi ka nagtitira ng pang-uwi?" Tanong nito habang nakapamulsa ang isang kamay. Hinawi niya ang braso nito. "Anong pakialam mo? Get a life!" Palakad na si Liberty nang matumba sa kalasingan. Napailing na lang ang estranghero nang hilain ang kamay nito at itinayo. "Miss, nasaan ang kotse mo?" Napatingin ng lalaki sa bag nito na nasa kalsada. Pinulot niya iyon at kinuha roon ang automatic key. Nang pindutin ay nakita nito ang umilaw na sasakyan kung saan sinakay ang estranghera. Marahang nagmulat si Liberty. Sandali pa siyang nasilaw sa sinag na nasa bintana. Kaswal siyang pumihit at napaatras nang mukha ng isang lalaki ang makita niya. "What the hell did I do?" Tanong niya sa sarili. Muling pumikit at inalala ang lahat ng nangyari kagabi. Bukod sa napaaway siya sa bar, ay wala na siyang maalala. Hanggang sa mahawakan niya ang labi. Malinaw na nagbalik sa sandaling ibinaba siya sa sasakyan ng estrangherong tumulong sa kanya. Inihatid siya nito sa isang kwarto ng hotel. Paalis na ito nang hilain niya dahilan ng aksidenteng pagdidikit ng kanilang mga labi at magtapos sa kama. Mabilis siyang nagmulat. Ibinaba ang mga paa sa sahig. Naroon ang mga damit na nagkalat. Walang ingay niyang pinulot ang mga yon, diretso sa banyo at lumabas ng hotel room. "Good morning, ma'am. Get out of my way." Putol ni Liberty sa mga empleyadong sinasalubong siya sa loob ng kumpanya. Mabilis naman ang mga itong umalis sa daraanan niya. Nang makasakay sa loob ng elevator ay napatingin siya sa mga kasamang naroon. Pasimpleng hawak ng mga ito ang ilong.
Tumango siya para amuyin ang sarili. Napapikit siya nang maamoy pa rin ang alak sa kanya kahit na nagbabad na siya sa bathtub at naligo ng mamahaling pabango. Pinindot niya ang button ng elevator para magbukas. Seryoso niyang nilingon ng mga empleyado sa loob. "Take stairs, ayoko nang may kasabay." Nagkatinginan ng mga to. "Kilos na!" Matuling nagpulasa naman ang mga ito sa singhal niya. Naiwan siyang mag-isa sa loob. Nagmamadali niyang kinuha ang bote ng pabango. Nag-spray siya sa katawan ng ilang beses. Ganoon na rin sa bibig. Masamid-samid pa siya pagkatapos. Nang lumabas ay diretsyong tinungo niya ang opisina. "Ma'am, good morning." Nilampasan niya ang bagong-bagong sekretarya. Hindi na niya alam kung pang-ilan niya na itong sekretarya ngayong buwan. Nang makarating sa loob ng office ay sinarado niya ang pinto. At doon, dismayadong sumandal. "What did you do, Liberty?" Tanong niya sa sarili nang bagsak ang mga balikat na naglakad sa lamesa. Inihagis niya ang bag sa swivel chair bago na upo. Pinaikot-ikot niya yon. "Did we really kiss?" Tanong niya sa sarili. Nahagod ng dalawang kamay niya ang buhok. No, no, no." Sunod-sunod niyang sambit. "Ma'am." Otomatikong itinigil niya ang umiikot na upuan nang marinig ang alangang boses na yon. Pormal niyang hinarap ang sekretarya. "Hindi mo ba alam kung paano kumatok?" "Kumatok po ko pero mukhang hindi niyo po narinig. Gusto na po kasi kayong makausap ng abuela niyo. Nasa line na po siya, ma'am." Dugtong nito. Kunwaring padabog niyang kinuha ang telepono at itinapat sa tenga. "Abuela." Seryosong bungad niya. "Apo, bakit hindi ka umuwi kagabi? Hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko." Patuloy nito. Napatingin siya sa sekretarya na pinagmamasdan siya. Agad itong takot na umiwas ng tingin. "May nangyari ba sa'yo?" "Wala ho." Bayolente niyang sagot na ikinatahimik ng matanda sa kabilang linya. Natigilan naman si Liberty hanggang sa huminga siya ng malalim. "I'll call you right back. Marami pa ho kong trabaho." Ibinaba na niya ang telepono bago napatungo. Muli niyang itinaas ang muka. Nakaangat ang magkabilang mga kilay ng tingnan ng sekretarya. "Lalabas na po ako." Nagmamadaling wika nito bago pa man siya magsalita. Madilim na nang lumabas ng kumpanya si Liberty. Nakakunot noon niyang hinanap ang kotseng sundo niya hanggang sa tumunog ang cellphone niya. "Apo, abuela, nasaan ho si Manong Julio?" Pagtukoy niya sa ilang taon ng driver. Inaatake raw ng asthma si Julio. "Is he okay?" "Oo, nasa ospital na raw." Sinimulan niyang bumaba sa mababang hagdan pababa ng kumpanya. "Okay, I'll just take another car." "Hindi, apo. Kaya ako tumawag sa'yo para sabihin na susunduin ka ng bago mong driver." "You've hired one already?" Tinanaw niya ang parating na sasakyan. Kahit malayo ay alam niyang kotse niya yon. "Abuela, baka naman kaskasero to. O kasing bagal ng pagungkong magmaneho?" Patuloy niyang tanong. Huminto na ang sasakyan sa ibaba ng hagdan. Anak siya ni Julio, apo. Personal driver din ang anak niya ng ilang mga politiko. Nagbabakasyon lang pero pinakausapan niya raw na ipagmaneho ka pansamantala. Hindi ba't ang bait nilang mag-ama? Hindi naalis ang mga mata niya sa itim na kotse na nasa harapan niya. Nariyan na ba siya, ha? Bumukas ang pinto ng kotse at mula sa driver's seat ay natanaw niya ang isang lalaki. "Yes, abuela, nandito na siya." At hindi na niya naituloy ang sasabihin. At pagbaba ng lumingon ng driver sa pwesto niya. Awang ang labi ni Liberty. Bago dahan-dahang naibaba ang kamay na may hawak na cellphone. Napakisap ang mga mata niya habang nakatitig sa mukha ng bagong driver.
Pinanood niya ang pagbaba nito ng sasakyan at paglapit sa kanya. "No way!" Tulalang sabi niya. "This is not real." Pigil niya ang paghinga nang huminto ang lalaki sa tapat niya. "Ma'am Liberty, ako po si Andy, ang bago niyong driver." Formal na wika ni Andy habang nakatitig sa amo ng ama na magiging amo na rin niya. Alangan ang naging kanyang anyo dahil tila nakakita ng multo ang CEO. "Ma'am," untag niya rito. "Ayos lang po kayo?" Napakunot noo siya dahil kahit pagkurap ng mga mata nito ay hindi magawa. Mabilis na umakyat si Andy sa hagdan. Nabitin ang pag-akyat niya sa pangalawang baitang nang magsalita ito. "Don't you dare come near me." Sa wakas ay may lumabas ng salita sa bibig ni Liberty. Huminto naman ang magiging bagong driver. Bumaling siya sa ibang dako habang mabigat ang paghinga. Kilala niya ang lalaking to. Malinaw na malinaw ang mukha nito sa mga mata niya. Ito ang mukha ng estrangherong nagisnan niya sa hotel. Ang lalaking katabi niya sa kama. Pasimple niya itong tiningnan. Formal itong nakatayo at wala sa anyo na pinaghihinalaan siya. Hindi ba siya nito nakikilala? Nagkaroon ba to ng amnesia? O baka nagpapanggap lamang sa harap niya? "Ayos lang po ba kayo, Ma'am Liberty?" "I'm fine." Singhal niya ng inis itong balingan. "Why do you think I'm not okay?" Dagdag niyang pagsusungit. Nakita niya ang kasyual na ngiti nito. "Ang akala ko lang po, hindi kayo ayos, ma'am. Siya nga po pala, ako ang bago niyong driver." Pakilala muli nito. Nang pagmasdan nito ay mukha namang hindi siya nito natatandaan. "Ipagmamaneho ko po kayo papunta at pauwi ng trabaho." Patuloy ni Andy. "You're not yet driving but you're already driving me crazy." Bulong niya. "Uuwi na po ba tayo, ma'am?" Patuloy na kasyual na tanong nito na walang kahit anong bakas na kilala siya. Muli itong humakbang. Inilahad ang palad na kinakabahan niyang sinulyapan. "Ako na po ang magdala ng bag niyo, Ma'am Liberty." Umirap naman siya. "I can manage." Papormal niya bago pa simple ang pagmamadali ng bumaba. Habang pababa ay hindi maipinta ang kinakabahan niyang mukha. Si Andy naman ay sinunda ng tingin ng magiging amo. "Ganun ba talaga ang ugali niya? Bakit ang sabi ni tatay, mabait naman siya?" Kausap nito sa sarili. Nang makapasok si Liberty sa backseat ay tiningnan niya ang cellphone. Naroon pa rin pala ang abuela niya sa kabilang linya. Agad niya iyong itinapat sa tenga. "Abuela, nandyan pa kayo?" "Apo naman, bakit mo sinusungitan si Andy?" Tanong na matanda na sigurado siyang narinig ang naging trato niya sa bagong driver. Nagpakilala siya ng formal kanina at siya rin ang laging kinukwento ni Julio na mabuting anak niya. "Wala na hubang iba?" Tanong ni Liberty nang lingain si Andy na pababa ng hagdan. "Bakit? May problema ba? Ano ba ang ayaw mo kay Andy?" Sunod-sunod na usisa nito. "I don't like everything about him." Diretsyong sagot niya. "Bakit naman, apo? Kilala mo ba si Andy?" Hilaw siyang tumawa. "Abuela, syempre ho, hindi ko siya kilala. Paano ko makikilala ang tulad niya? We have never met." Napahinto siya nang sumakay sa driver's seat ang kanilang pinag-uusapan. "May pupuntahan pa ba kayo, ma'am?" Magalang nitong tanong. Nakatingin lang siya rito nang umiling. "Kung ganun po, ihahatid ko na kayo pa uwi. Sit back and relax." Nagtagpo ang mga mata nila nang sumilip ito sa rearview mirror. Ngumiti ang driver at sinimulang magmaneho. Bumaling naman siya sa cellphone na nasa tenga. "Sa bahay na tayo mag-usap, abuela. Pauwi na ho ko." Ibinaba niya ang cellphone at ibinaba ang bintana. Kahit hinahampas ng banayad na hangin ay tila hindi pa rin siya makahinga.
Pasimple niyang sinulyapan ang bago niyang driver. Iniisip pa rin kung patuloy ito sa pagpapanggap na hindi siya kilala. Dahil sigurado siyang kung nakikilala siya nito, ay ipapaalala nito sa kanya ang nangyari. Ano ba? Bulalas niya nang biglang magpreno ang lalaki. Halos mapangudgod siya sa harapan. Ayos lang po kayo, ma'am? Nag-aalalang tanong ni Andy nang lumingon. Mula sa pagkakayo ko ay hinawi niya ang sumabog na buhok. Alam mo ba kung paano mag-drive? Singhal niya. Or are you going to kill me? Sorry ma'am, may bigla po kasing tumawid. Kung ngayon pa lang hindi mo na kayang matinong magmaneho, pwede ka nang umalis. Inis na napahinga si Liberty bago na sandal sa kinauupuan. Ramdam niyang naging mas maingat ang pagmamaneho nito hanggang sa makarating sila sa bahay. Napatingin si Andy na bumaba ng kotse nang magpatiuna ang amo na dapat ay pagbubuksan sana niya ng pinto. Natanaw niya na lang iyon. Talaga palang magre-resign ng driver niya. Napagtanto niya dahil akala niya ay akma ito sa paglalarawan ng ama. Mag-hire na lang po kaya ako ng iba, abuela. Sa sala ang diretsyo ni Liberty nang makapasok sa bahay. Naroon si Carol, ang kanyang kinalakihang lola matapos mayapa ng maaga ang kanyang ina. Ang ama naman niya ay nasa ibang bansa kasama ang ibang pamilya nito. Lihim ang emosyon niya nang umupo sa silya. Sa agency na lang ho ako maghahanap ng driver. Ano ba ang problema mo sa kanya, apo? Mawalang galang na po. Natigilan siya nang marinig ang boses ng bagong driver. Napatingin ang matanda rito. Bakit po ba ayaw niyo kong maging driver? Tanong ni Andy habang nakatitig sa nakatalikod na amo. Muli siyang binalikan ng tingin ng kanyang lola. O apo, ayan, sagutin mo. Gustong malaman ni Andy ang sagot. Nilinis ni Liberty ang lalamunan. At kahit kinakabahan ay tinaasan niya ito ng kilay ng lingunin. Simple lang, hindi mo kayang magmaneho. Sa halip na mainis ay nakita niyang magandang ngiti ni Andy. Apo, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Personal driver siya ng ilang politiko. Hindi naman bago si Andy sa ganitong trabaho. Mahinahong paliwanag ng matanda. Abuela, kanina lang muntik na akong hindi makarating ng buhay dito. Ma'am, may bigla nga pong tumawid. Wala naman pong nangyari sa inyo. And who are you to cut me? Inis siyang tumayo at hinarap ito. Napatungo naman ang driver. Pasensya na po, ma'am. Look, hindi ko nahihintayin na maaga mo akong ihatid sa hukay ko. Marami pa akong trabaho sa kumpanya. Tanggapin mo na lang na ayaw ko sa'yo. Casual niyang patuloy. Kung ayaw niyo sa akin, mas ayaw ko sa inyo. Casual na sagot nito na mas ikinainit ng tuktok niya. What did you say? Ginagawa ko po ang trabaho na to para sa tatay ko. Gusto niya na may mababalikan pa siya na trabaho. Sumeryoso si Andy. Ilang linggo lang hanggang sa pwede na siyang magmaneho. Pagkatapos babalik na siya. Ganon din ako sa trabaho ko. Hindi mo na ako magiging driver. Hindi na tayo magkikita, ma'am. Naghinang ang seryoso nilang mga mata. Kung pwede, para kahit sa tatay ko na lang. Naalala naman ni Liberty ang matyagang matanda. Nakaramdam siya ng pagkakonsensya. Si Carol ang bumasag ng sandaling katahimikan. Pagpasensyahan mo na ang apo ko, Andy. Talagang masungit yan dahil pinaglihiyan sa stress ng nanay niya. Biro pa ng matanda para pagaanin ang pagitan nila. Tuwid na tiningnan ni Andy si Liberty. Pwede po ba yon, ma'am? Paghingi nito ng desisyon sa kanya. Okay, para kay Mang Julio. You can continue your work as my personal driver. Yun lang at tumalikod na siya. Nakangiti namang nag-thumbs up ang matandang babae kay Andy bago ito hinatid palabas. Kinaumagahan ay pababa ng hagdan si Liberty. Sa hagdan pa lang ay bumagal na ang hakbang niya nang marinig ang boses ng driver.
Rinig niya ang pagtawa ng kanyang abuela at mga kasambahay mula sa ibaba. Itinuwid niya ang likod. Itinaas ang noo pagkatapos ay kasyual na naglakad papunta sa dining. Nakita niya ang pagseryoso ng bagong driver. Mula sa malawak na pagkakangiti habang ang mga kasambahay ay patuloy sa pagtawa. "Good morning, ma'am." Bati nito. Agad namang yumuko ang mga kasambahay. "Good morning, abuela." Humalik siya sa pisngi ng matanda. Napatingin siya nang ipag-usod siya ng silya ni Andy. Narinig niya ang mga kinilig na kasambahay na seryoso niyang tiningnan. "Sorry po, ma'am." Sabay-sabay ang mga ito na yumuko. Napakamaginoo naman talaga ni Andy. Puri ng kanyang lola. Nahihiya naman ang naging anyo ng driver. Siya ay inukupuhan ng silya at nagsimulang kumain. "Hindi ba, apo?" Untag pa ng kanyang lola. "Hindi naman niya kailangan gawin yon, abuela. Magaan lang naman ang silya, kayang-kaya kong hilain." Narinig niya ang ugong ng bulungan ng mga kasambahay. Bumuntong hininga naman si Carol. "Andy, sumabay ka na sa aming mag-almusal." Alok ng matanda. "Hindi na ho, maghihintay na lang ako sa labas." Lihim na sinunda ng tingin ni Liberty ang lumabas na driver. Aksidenteng nasalubong niya ang tingin ng kanyang lola. "Ngayon, hahabol-habol ka ng tingin. Kanina, sinusungitan mo." "Hindi ko ho siya hinahabol ng tingin." "Huwag mo namang sungitan si Andy. Ang bait-bait ng batang yun at ang gwapo pa. Iisipin mo bang driver ang ganung mukhang modelo ang itsura?" "Oo nga ho." Kinikilig ang mga sumang-ayon na kasambahay. Hindi naman niya magawang kumontra dahil totoo naman yon. "O ano, natahimik ka." Patuloy pa ni Carol. "I'm sorry, abuela. I have no time for these petty things. Kailangan ako sa kumpanya." Tumayo si Liberty. Muling humalik sa matanda bago tuluyang umalis. Sa entrada ay huminto siya. Tanaw-tanaw niya si Andy na nakatindig sa tapat ng kotse at nakabaling sa kabilang dako. Napatitig siya sa moreno at makantong gwapong mukha nito hanggang sa lumingon ang driver at huling-huli ang kanyang akto. Natataranta siyang umiwas at mabilis na naglakad. Maliit naman na napangiti si Andy. "Ma'am, ready na po ang sasakyan." Nang huminto sa pinto ng kotse si Liberty para buksan yon, ay natigilan siya nang buksan niyo ng driver para sa kanya. Marahan siyang lumingon dito. Inilapit nito ang nakangiting muka para hilain ang pinto ng husto. Kukurap-kurap naman siyang napaatras. "Pasok na po kayo, ma'am." Kunwari siyang nakaismid na pumasok sa loob. Nang isarado ni Andy ang pinto ay doon lamang ito muling ngumiti. Habang lula ng sasakyan ay napatingin si Liberty sa rearview mirror. Naroon at sinulyapan siya ng driver habang hawak niya ang tablet. "Sa daan ka tumingin, huwag sa akin." Aniya habang nakatutok sa hawak. "Kanina rin naman, ninanakawan niyo ko ng tingin, ma'am." Katwiran nito. Itinaas niya ang muka. "Excuse me?" Sarkastikong tanong niya. Itinuro niya ang sarili. "Ako? Magnanakaw ng tingin sa'yo?" Paglilinaw niya pa. "Opo, ma'am. Kung kakasuhan ko kayo, matagal na kayong nakakulong sa pagnanakaw ng tingin sa akin." Kumpiyansang sagot nito na kampanteng nagmamaneho. "Ikaw naman, kung kukunin na ang mga nag-iimbento dahil gwapong-gwapo sa sarili, siguradong kauna-unahan ka." Buwisit niyang sagot. Mas nainis pa siya nang muling sulyapan ng driver na hindi napupoknat ang ngiti. At parang sanay na sa pagsusungit niya kahit bago pa lang sa trabaho. Buwisit. Bulong niya nang muling ituon ang atensyon sa ginagawa. Nang tumunog ang cellphone niya ay pairap niyang sinagot yon. "Hello? Ma'am, nagkakagulo na po sa kumpanya." Boses iyon ng nag-aalalang sekretarya. "Bakit? Anong meron?"
May artista bang dumalaw sa company? Hindi po, ma'am. Nandito po ang mga natanggal na real estate agents. Hinahanap po nila kayo. Luminga siya sa bintana. Tell them I'm coming. Walang kabanyang tugon. Pakibilisan mong mag-drive. May kakastiguhin lang ako. Aniya nang ibaba ang cellphone. Nang huminto ang sasakyan ay dire-diretso siyang bumaba. Ma'am! Tawag ni Andy at nagmamadali ring bumaba nang makita ang komosyon sa taas ng kumpanya. Nakapalibot sa entrada ang mga nagagalit na empleyado. Nagtungo sa gitna si Liberty. What is all this mess? Tanong niya. Sa wakas, nandito na ang ex-boss natin na pinaglihi sa sama ng loob. Nilinga niya ang isang babaeng lumapit. Ma'am, statue of sungit, naaalala niyo pa po ba kami? Pumorma si Liberty kahit nayayamot na. This is not the right place for you to make a scene. Saan ba dapat, ma'am? Ngungi siyang kaharap nito. Tinanggal niyo kami ng mga kaibigan ko kahit na kayo ang masamang ugali. Hinarap niya to. Talagang inaasahan niyo na meron pa kayong trabahong dadatnan pagkatapos niyong mag-away-away na magkakaibigan sa harap ng mga kliyente? Na bumibili pa man din ng property? Sinulyapan niya ang mga dating empleyado na kaibigan nito na napatungo. At tila bulang naglaho ang lakas ng loob. The nerve! Magkasalubong na kilay na dagdag niya. Tumalikod na siya pero hinablot ng isa ang buhok niya. Pinagtulungan siya ng mga to habang pigil-pigil ng mga gwardya. Nagmamadali si Andy nang hawiin ang mga nakaharang na tao. Lumaki ang mga mata niya nang makita ang amo. Sandali pa siyang natigilan nang maging pamilyar ang eksena na yon sa kanya. Talagang dapat lang kayong tanggalin sa trabaho. Nakakawala si Liberty sa mga ito. Bruha ka talaga! Itinaas ng isang babae na kaharap niya ang kamay para sampalin siya nang may pumigil doon. Seryosong humarang si Andy sa kanya. Ano ba? Reklamo ng dating empleyado. Itigil niyo na to at umuwi na kayo. Sino ka ba? Pinaghampas ng isang kamay nito ang driver at inaabot pa ng sipa. Lumampas ang tingin ni Andy sa mga parating pang security. Ilabas niyo na sila. Utos niya. No, dalhin niyo sila sa security office. Sagot naman ni Liberty. Nang bitawan ng driver at kunin ng mga security ang babaeng sasampal sa kanya, ay humarap ang binata sa kanya. Ayos lang kayo, ma'am. Hinahabol nito ang galaw ng mga mata niya. Mabilis siyang tumango. Tumaas ang balikat niya nang hawakan nito ang noo niya. May sugat ka. Akmang hahawakan nito iyon nang hawiin niya ang kamay nito. Kinapa niya yon pagkatapos tiningnan ng mga babae na sumugod. Maggupit nga kayo ng mga kuko niyo! Bulyaw niya sa mga ito. Sapo niya ang noo nang tumalikod. Diretso si Liberty sa opisina. Umupo roon at kinuha ang isang hand mirror. Buisit talaga. Aniya nang makita ang mahapdi at mahabang kalmot doon. Talo ko sa kuko ng mga babaeng yun. Silang totoong mga bruha. Napunta ang tingin niya sa pinto nang may kumatok doon. What? Natigilan siya nang bumukas iyon at ang driver niya ang naroon. Maliit ang ngiting ginawa nito bago nahihiyang lumapit sa mesa niya. Ibinaba niya ang hawak. Anong kailangan mo? Kailangan niyo pong pumunta ng klinik para malagyan ng gamot yan. Inuutusan mo ba ako? Hindi po, ma'am. Nasaan ang mga dati kong empleyado? Nasa security office na po sila. Kung gusto nyo, ako na lang ang kakausap sa kanila. Tumindig na siya. Ako na. Matapang siyang lumabas kasukasunod ang driver. Sa security office ay naabutan ni Liberty ang mga dating empleyado. Akma siyang susuguri ng isa, humarang naman kaagad si Andy. Sino ka ba? Bakit mo pinoprotektahan ng bruha na yan? Nagkatinginan naman sila. Akmang sasagot si Andy nang hunahan niya. He's my personal driver. Nakataas ang kilay niya nang tingnan ng agent.
Driver lang pala. Lumapit siya rito. If you don't keep your mouth shut, kakasuhan talaga kita. Doon lang ito natahimik. Mag-sorry ka. Napaangat ang tingin nito sa kanya bago inihanda ang sarili sa pagsasalita. Sorry po Ma'am Liberty. Hindi sa akin, sa driver ko. Hinawakan niya sa braso si Andy. Hinampas-hampas mo siya at sinipa-sipa. Pagpapaalala niya. Kaya bilis na kung ayaw mong maghaplos ng malamig na rehas. Tiningala ng agent si Andy. Sorry po, ayos lang. Tiningnan ni Liberty ang driver. Ang bilis mo namang magpatawad, wala pang 1 segundo. Bulong niya rito. Pero imbes na sumagot ito ay nakatitig lang ito sa mga dati niyang empleyado. Pero huling beses niyo nang sasaktan si Ma'am Liberty. Banta nito. Maliwanag. Ulit ng driver. Tumango naman ang mga ito. Nang lingain siya ng binata ay nagmamadali siyang umalis at nagpatiunang lumabas ng security office. Madilim na nang lumabas si Liberty ng kumpanya. Narinig pa niya ang nagchichismisa ng mga empleyado sa lobby tungkol sa nangyari kanina. Huminto siya sa likuran ng mga ito. Hindi pa ba kayo pagod sa maghapong trabaho? Uunahin niyo pa talaga yan kaysa umuwi ng mga pamamahay niyo? Sabay-sabay na takot itong lumingon. Ma'am Liberty. Kinakabahang sagot ng mga to. Paalala ko lang ha, walang bayad ang overtime na chismisan sa kumpanya ko. Dagdag niya bago inis na umalis. Nang makalabas ay natanaw niya ang kotse pero wala sa labas na iyon ang driver niya. Naghahanap ang mga mata niya nang bumaba sa isang baitang. Nasaan na ba Ma'am? Nagulat siya nang mula sa ikalawang palapagay basta na lamang lumabas ang hinahanap. Sa gulat ay nawalan siya ng balanse at mahuhulog na sana. Nakita niya ang driver na nakahanda na ang mga braso para saluhin siya. Napayakap siya rito. Tila slow-mo ang naging pagharap niya sa binata. Nagtagpo ang mga mata nila habang kabig ng isang palad nito ang baywang niya. Sa pagkakataon na yon, ay naalala niya ang gabing aksidenteng pagdidikit ng kanilang mga labi sa hotel. Matulin niyang itinaas ang mga kamay para itulak ito. Lumaki ang mga mata niya nang gumulong ang driver pababa ng hagdan. Andy! Nagmamadali siyang bumaba. Dinaluhong ang walang malay na binata. Gising! Tinapik niya ito sa pisngi. Tulong! No! Napatay ko yata siya. Hinawakan niya ito sa kamay. Kapit ka lang, huwag kang mamamatay, ayokong makulong. Sa ospital ay dahan-dahang binuksan ni Liberty ang pinto ng isang kwarto. Naabutan niya ang driver na nakaupo at nakabenda ang kaliwang braso. Ma'am. Anito nang lumapit sa kanya. Malungkot siyang ngumiti. I'm sorry. Sinalubong ni Andy ang mga mata niya. Hindi ko sinasadya. Alam ko. Napatitig siya sa driver na hindi yata nauubos ang pasensya sa kanya. Ang mahalaga, hindi ka nasaktan. Muli silang nagkatitigan. Pilit mang iwaksi ay tagos ang mga salitang yon sa kanya. Nilinis niya ang tila nagbarang lalamunan. Pwede ka nang ma-discharge. Lumabas na ang mga test mo. Wala naman silang nakita bukod sa minor fracture sa left arm mo. Akmang bababa si Andy ng alalayan niya. Napangiti na lang ito nang igiya niyang maglakad. Nilinga ni Liberty si Andy na nasa passenger seat. Siya ngayon ang nagmamaneho para rito. Nasa gitna sila ng hindi gumagalaw na trapiko. Okay lang po kayo, ma'am? Ako na lang po ang magmamaneho. Pilit nito. Pilit siyang ngumiti. I'm okay, huwag ka nang paulit-ulit. Nakita niya ang pagngiti nito. Hanggang sa inis niyang hampasin ng manibela. Hay, kanina pa tayo rito. Hindi pa tayo umuusad. Aniya nang mapagtanto na may ilang minuto na silang nasa kalsada.
Ilang taon na ba kayo, ma'am? Ano? Nilingon niya ang driver sa biglaang tanong nito. Kasi ma'am, yung sungit nyo parang pang 60s. Namamangha siyang ngumiti. Talagang may lakas ka ng loob na sabihin yan sa boss mo? Tignan mo, kumunot ka agad ang noo nyo. Baliwala ang magaan na tono ng binata. Alam mo, Mr. Driver, lumaki ako na sineseryoso ang buhay. Kapag naging mabait ako, hindi ko na makukuha ang respeto ng iba. I'm in the corporate world. I own a company, and I should act professionally. Tumango-tango si Andy. Naiintindihan ko naman, ma'am. Pero isang beses lang tayong mabubuhay. Swerte na kung dalawa. Ni minsan ba hindi kayo nagpakasaya? Ano namang tingin mo sa akin, miserable? Dugtong niya. There was a time I forgot everything and... Kusang natigilan si Liberty nang mapatitig sa katabi niya na hinihintay ang sasabihin niya. At kung itutuloy niya ang pagkukwento ng isang beses niyang pagsasaya, ay mabubuko nito ang itinatago niya. Umiwas siya ng tingin pagkatapos ay huminga ng malalim. I'm shouldering a lot of responsibility. Bata pa lang ako, sinanay na ako ni Dad sa pagpapatakbo ng kumpanya. At kung anong responsibilidad ang kaakibat nun. Seryosong simula niya. Nung mawala si Mom at magkaroon ng ibang pamilya si Dad, kami na lang ni Abuela ang magkasama. Whether I can or can't, I have to be strong. Ngumiti ng mapait si Liberty. Walang iba nga asahan ng kumpanya, kaya kung hindi ako magseseryoso, walang mangyayari. Nilingan ng seryosong si Andy ang amo. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang iba pang kulay ng CEO, na bibihira lang ang nakakakita. Ikaw. Sinalubong nito ang mga mata niya na ikinagulat niya ng bahagya. Ang sabi ni Abuela, mabuti ka raw na anak ni Mang Julio. Parang hindi naman. Habol nito na nakapagpangiti sa kanya. Kung hindi kita ipagmamaneho, baka wala raw magsakay sa'yo dahil sa sungit mo. You forgot, I'm a CEO. I have cars. Kayang-kaya kong mag-drive para sa sarili ko. Pero hindi mo magawa dahil kahit sa sasakyan, nagtatrabaho ka. Sagot ni Andy. Natahimik naman si Liberty. Dati, nagtataka ako kung bakit ka napagtitiisan ni tatay. Pero ngayon, mukhang alam ko na. May nakikita siyang maganda at mabuti sa'yo. Dugtong nito. Bukod kay Abuela, si Mang Julio lang ang makakatiis sa akin habang buhay. Napagtanto niya. Tingin mo, hindi ko kaya? Napakurap siya sa narinig. Kasyual na ngumiti si Andy at tuwid na tiningnan ang kotse sa harapan na umusad. Kaya rin naman kitang pagtiisan. Pahabol nito. Hindi ko gusto na magtiis lang kayo. Mas gusto kong masaya kayo habang kasama ako. Sagot naman niya bago sinimula ng magmaneho. Madilim na nang huminto ang sasakyan. Naunang bumaba si Liberty at pinagbuksan ng pinto si Andy. Nahihiya ang anyo ng binata nang lumabas. Pasensya na kayo, ma'am. Para tuloy ako ang boss ninyo. Don't worry about it. Anyway, paano ka uuwi? Sasakay lang po ako sa labas. You can stay here. Seryoso silang nagkatitigan. Nagmamadali naman siyang nagpaliwanag. Kasalanan ko kung bakit ka nahulog. Kaya kargo kita. Hindi niya alam kung saan titingin. Napangiti naman si Andy. Kung ayos lang sa inyo, dito na po ako magpapalipas ng gabi. Nauna siyang tumalikod at naglakad. May ngiti pa rin ang binata nang sumunod sa amo. Sa loob ng kwarto ay kaharap ni Liberty ang laptop. Natigilan siya nang makita si Clifford sa isang litrato. Kaakbayang isang babae sa bar. Pinagkatitigan niyang masasayang litrato ng mga to. Siguro nga'y iyon ang gustong buhay ng dating nobyo. Ang magpakasaya sa bar kasama ang mga kaibigan at i-enjoy ang buhay. Sinarado niya ang laptop at humiga.
Hindi katulad niya, puro trabaho ang nasa isip. Inaabot ng gabi sa kumpanya at walang kapag-apag-asang makapag-asawa. Good morning, Apo. Seryosong pumasok si Liberty sa dining. Katulad kahapon ay masaya pa rin ang kwentuhan ng mga to kasama ang driver niya. Humalik siya sa pisngi ng kanyang abuela. Hinila ang silya na dapat ay hihilain ni Andy at sinimulang tahimik na kumain. Ayos ka lang ba, Apo? Nabalitaan ko ang nangyari sa kumpanya. Patuloy ng matanda. Sinabi sa inyo ni Andy? Tanong niya. Napakurap naman ang binata na nakatayo sa isang sulok. Sinulya pa niyo ni Carol bago nagbaling sa apo. Nabanggit ng sekretarya mo nung tumawag ako. Don't worry, abuela. Naayos naman ang lahat. I won't let anything affect the company. Sigurado niyang tugon. Hinawakan nito ang ibabaw ng kamay niya. Huminto naman siya sa pagkain at sinalubong ang mga mata ng matanda. Hinay-hinay lang ha. Napakisap naman ang mga mata ni Liberty. Alam ko bata ka pa lang, inihanda mo na ang sarili mo para sa kumpanya. Pero hindi mo naman dapat kalimutan ang buhay mo. Ngumiti pa ang kanyang abuela. Siya nga pala, kumusta ang wedding preparation nyo? Last week, namimili na kayo ni Clifford ng gagamitin nyo sa kasal. May final choices na ba kayo? Ikaw, nakapili ka na ba ng gown na susuotin mo? Sabik na mga tanong ni Carol. Nilingan ni Andy ang amo at naghihintay ng sagot nito. Ibinaba ni Liberty ang hawak na kobyertos. The wedding is off, abuela. Ano? Wala na hong mangyayaring kasal. Anong problema? Kaya ba hindi na napunta rito si Clifford? Nag-away ba kayo? Hindi ba noong nakaraang gabi ay nagpunta ka sa kondominium niya? Ang buong akala ko'y doon ka natulog. Sunod-sunod at nabiglang tanong ng matanda. Bumuntong hininga naman si Liberty. I don't want to talk about it, abuela. Ang alam ko lang ho ngayon ay hindi para sa akin ang pag-aasawa. Apo, marahan siyang tumindig. Kalimutan na lang ho natin ang kasal. Maraming meeting ang naghihintay sa akin. I'll go ahead. Paalam niya bago naglakad palabas. Napatingin si Andy sa matanda. Aalis na ang amo mo. Untag nito. Doon lang siya nagising sa malalim na pag-iisip. Agad siyang sumunod sa amo na naabutan niyang naghihintay sa labas ng kotse. Mabilis siyang lumapit doon at pinagbuksan nito ng pinto. May gusto kang itanong? Basag ni Liberty sa katahimikan mula sa backseat nang mapansin ng pagsulyap ng driver sa kanya sa rearview mirror. Wala nang cast ang braso nito. Itanong mo na. Patamad niyang dugtong. Sa daan itinutok ni Andy ang tingin ng humigpit ang kapit sa manibela. Bakit hindi natuloy ang kasal? Tanong nito. Dahil nahuli ko siya. Diretso niyang sagot. Nalaman ko rin na hindi naman pala niya gusto ang tulad kong workaholic at mainitin ang ulo. But it's totally fine with me. Ayoko rin naman ang manluloko at sinungaling na katulad niya. Casual niyang dagdag. Saktong huminto na ang sasakyan. Ngumiti siya kay Andy pagkatapos ay bumaba na. Napabuntong hininga naman ang naiwan na driver. Dire-diretso si Liberty sa pag-akyat sa hagdan habang nakasabit ang bag sa braso. Good morning, ma'am. Bati sa kanya ng mga nakakasalubong na empleyado sa labas ng kumpanya. Bumagal ang hakbang niya at naglinya ng noo ng matanawang pamilyar na muka. At napangiti siya ng inis nang makumpirma kung sino yon. Sa paglapit niya sa entrada ay napalingon ito. Liv. Bati ni Clifford nang makita siya. Lumipat ang walang emosyon niyang mga mata sa kasama nitong babae nang ngumiti. At umabrisyete pa sa dapat na mapapangasawa. Long time no see. Patuloy ng dating nobyo. Anyway, I want you to meet Clarice. Kinabig pa nito ang bewang ng babaeng kasama.
She's the CEO of Nova Properties. Itinuro pa nito ang kumpanya na halos katabi lang nila. Nakataas ang isang kilay ng balikan niya ng atensyon ng dalawa. Clarice, she's Liberty. Hi, Liberty. Tiningnan niya ang nilahad nitong kamay. Imbes na kunin yun ay tinitigan niya ang mga mata ni Clifford. Umalis kayo sa harap ng kumpanya ko. Ang sakit niyo sa mata. Walang emosyong sagot niya at naglakad na. Pero pinigilan siya sa braso ng dating nobyo. Pabalya siya nitong ibinalik sa pwesto. Seryoso pa rin niyang sinalubong ang tingin nito. Come on, that's not nice. Nanatili ang taas ng kilay niya ng sulyapan ng pagkakahawak nito sa braso niya. Don't tell me, you're still affected. Kumpiyansang dagdag ni Clifford na ikinangisi niya. You know, I tried to fix everything between us. Ilang beses kitang inayang mag-usap. I even tried to call you many times but you didn't answer. Patuloy nito. What do you mean? Singit naman ng babaeng may ngiti. Oh, sorry babe. Hindi ko pala siya napakilala ng maayos. Inilahad ni Clifford ang palad sa tapat ni Liberty. The CEO of this company is my ex-fiancé, to be exact. Really? Bakas ang gulat ng nakangiti pa ring babae. What happened to the wedding? Usisa nito. Nilinga siya ng dating nobyo na may mayabang na ngisi. Well, it's an attitude problem. I cannot stand her behavior towards everyone. I really thought kaya ko siyang pagtiisan pero hindi pala. Marrying her is like wasting my whole life. Kumurap ang mga mata ni Liberty. Tagos iyon sa puso niya mula sa lalaking nakasama niya ng ilang taon. Hindi pala totoo ang lahat ng ipinakita nito sa kanya, pero hindi na siya magtataka. Sa ganyang ugali mo, walang lalaking pipiliin ka na makasama habang buhay. Narinig mo? Hahakbang pa sana si Clifford palapit ng may humarang sa kanya. Naroon ang seryosong driver na pinilipit ang braso ng dating nobyo na hawak pa rin siya. And who are you? Namimilipit ito sa sakit na nakatingin kay Andy. Let go of him! Hysterical naman si Clarice. Bitawan mo siya. Seryosong utos ni Liberty. Nilinga naman siya ng seryosong binata. Lumapit siya rito at inalis ang kamay nito na mariin na nakahawak sa dating nobyo. Are you crazy? Mayabang na susugurin ni Clifford si Andy nang humarang siya. Tinitigan niya ito. Hindi siya ang baliw, kundi ikaw, Clifford. Unang-una, hiyang-hiya naman ako sa perfect na ugali mo. Sarkastikong saad niya. And you know what? Wala akong pagsidla ng saya na hindi natuloy ang kasal natin. Because marrying you is like marrying a real monster. Buwelta niya. Para sa akin, ang makilala ka at maging parte ng buhay ko ay sumpa. Sumpa na sa tuwing nakikita kita, gusto ko na lang mawala ng alaala na nakasama kita. Sinulyapan niya ang babaeng kasama nito. Gusto mo bang malaman ang totoong dahilan kung bakit kami naghiwalay? I caught him in bed with another woman. Nawala ang aliwala sa mukha ng babae. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. And I'm sure that's not you. Ngumiti siya rito. I wouldn't be surprised na gawin niya rin sa'yo yon. Nanatili ang ngiti niya nang harapin ang piko na si Clifford. Humakbang na siya pero huminto rin. Anyway, from now on, you cannot just walk in here and park your car right in front of my company. I am banning both of you here. Ngumiti siya muli sa dating nobyo na mas nagalit ang anyo. Nilingan niya si Andy na nanatiling nakatayo. Let's go. Aniya pero hindi ito kumilos at hindi inaalis ang masamang tingin kay Clifford. Hinawakan niya ito sa kamay at hinila. He's just a waste of time. Binitawan lang ni Liberty si Andy nang makapasok sila sa opisina. Hinarap niya ito. You shouldn't meddle. Bakit?
Putol nito na ikinakunot noon niya. What do you mean bakit? You know, that's a personal matter. Dagdag niya. Nakita niya ang ngisi ng driver na naging malalim ang paghinga. At tingin mo kung tinuloy mo nasaktan siya, saan ka pupulutin? That jerk's father is a court judge. He came from a family of lawyers, kahit hindi halata sa ugali niya. Pinoprotektahan lang kita. Seryosong sabi ni Andy na sandaling nakapagpahinto kay Liberty. I didn't ask you to do that. Naghinang ang mga mata nila. Kaya ko ang sarili ko, kahit magtulong pa sila ng babae niya. Stop meddling with my personal issues. Hindi yun parte ng trabaho mo. You're just a driver. Kusa rin siyang napahinto sa sinabi. Mapait nang umiti ang binata at tumango. Pero hindi ko kayang walang gawin kapag ikaw ang naaagrabyado. Kung sasaktan ka ng lalaking yon, hindi ako manonood lang dahil driver mo lang ako. Kahit sabihin mo na wag akong makialam, ipagtatanggol pa rin kita. Seryosong natitigan niya ang walang pag-aalinlangan na binata sa mga sinabi nito. Mauna na po ako. Dagdag nito at lumabas. Nasapo na lang ni Liberty ang ulo ng yumuko. Natapik niya rin ang matabil na dila. Bakit ba kasi dire-diretso kang magsalita? Kastigo niya sa sarili ng pabagsak na okupahe ng silya. Sapo niya pa rin ang ulo ng yumuko sa mesa. Ma'am? Dahan-dahan niyang itinaas ang muka at hinawi ang buhok. Seryoso niyang tiningnan ng palapit na sekretarya na may natatakot na agad ng ngiti. Remind ko lang po ang meeting niyo with Mr. Patrick Yap sa Lingyun Hotel mamayang hapon. Pagtukoy nito sa kakilala at isa sa mga investor ng kanilang kumpanya. Okay, maikli niyang tugon. Iwan ko na po kayo, ma'am. Tumalikod na ito. Sandali. Yes, ma'am? Alertong sagot ng sekretarya na natatarantang bumalik sa pinagkakatayuan. I have a question. Masama ba ang ugali ko? Inosente niyang tanong. Po? Paano ka nakapasok sa kumpanya kung bingi ka? Napabuntong hininga si Liberty. Maikli lang pala talaga ang pasensyang mayroon siya. Pilit siyang ngumiti sa kaharap. Gaano ba kasama ang ugali ko? Napakamot ang kinakabahang sekretarya. Paano ko po ba sasabihin? Naguguluhan na tanong nito na parang naiipit sa sitwasyon. Pinanatili niya ang ngiti kahit na naiinis na. Just rate me 1 to 10, dear. Lambing pa niya at baka mababa ang ibigay nito. Alangan naman itong sinalubong ang mga mata niya. 10 po. Hinampas niya ang mesa. Out! Mariin niyang utos. Yes, ma'am. Natatarantang sagot nito. Naiwan siyang nag-iisip. Kahit mahirap, kailangan marunong din ako magpreno ng bibig ko. Aniya ng sumandal. Napapikit pa siya nang maalala ang driver. Pagkatapos ng trabaho ay kinuha niya na ang cellphone, pagkatapos ay casual yung itinapat sa tenga. Hello? Kumunot noo siya nang walang marinig sa kabilang linya. Mr. Driver, are you there? Opo, ma'am. Rinig niya ang formal na boses nito. Natahimik sila bago siya muling nagsalita. Ihanda mo ang kotse. May meeting ako with the investor sa Lingyun Hotel. Opo, ma'am. Sagot nito sa kaparehong tono. Nilinis niya ang lalamunan. Yung nangyari nga pala kanina. Natigilan din siya sa sinasabi. At nang tingnan ng cellphone ay kanina pa nakababa ang nasa kabilang linya. Inis siyang napangiti. Matapos ang ilang trabaho ay bumaba na si Liberty. Mula sa hagdan ay tinatanaw niya ang kotse. Wala sa labas ang driver niya kaya bumaba na siya at diretsyong sumakay sa sasakyan. Lingyun Hotel, ma'am. Tama po ba? Yes. Sagot niya nang hindi na pagkaabalahan niyong tingnan. Nakabibinging katahimikan ng bumalot sa kanila sa buong biyahe.
Hindi katulad noon na makulit itong nagtatanong. Nang huminto sila sa parking lot ay hinihintay ni Liberty na bumaba sa kotse at ipagbukas siya ng driver ng pinto. Pero may sinilip lang ang binata sa ilalim ng manibela kaya napipilitan siyang bumaba. Nilingon ni Andy ang malakas na nagsaradong pinto bago ang amo na naglalakad. Napabuntong hininga na lang siya. Dapat ay hindi siya masaktan sa sinabi nito dahil iyon naman ang totoo. Driver lang naman talaga siya. Pero bakit mabigat sa loob niya na galing iyon sa dalaga? Hanggang sa matanaw niya ang natalisod na amo. "Ma'am!" Mabilis na lumabas si Andy ng kotse. Napayuko naman si Liberty at hinawakan ng strap ng sandals na natanggal sa paa. Naramdaman niya ang pag-alalay ng kung sino. Nang lumingon siya habang nakatungo ay naroon ang nag-aalalang mukha ng driver. Nang mga oras na yon ay parang naging marahan ang ikot ng mundo para sa kanya. "Ayos lang po kayo?" Itinaas ni Andy ang mga kamay para kumurap ang nakatitig na amo. "Ma'am." Sa wakas ay bumalik sa katauhan si Liberty. Natataranta niyang tinuwid ang likod at kinalma ang loob. "Ayos lang po kayo?" Hindi niya nilingon ang driver na dahilan kung bakit tila nagwawala ang kanyang puso. Hanggang sa bumaba ito at ayusin ang suot niyang sandalyas. Seryosong bumaba ang tingin niya rito. Habang si Andy naman ay natitigan ng mapupula at paltos sa paa ng amo. Tumingala siya matapos ayusin ang suot nitong sandalyas at ngumiti. Tila napagpagaan naman iyon ng araw para kay Liberty. Hanggang sa tumunog ang cellphone niya. Nanginginig ang kamay niyang tinapatiyon sa tenga at sa ibang dako tumanaw. "Patrick? Yes, nandito na ako sa labas. I'm actually going inside." Tumindig na si Andy nang ibaba niya ang cellphone. "I have to go." Hinawakan siya nito sa siko. Nagtagpo ang mga mata nila nang luminga siya rito. "Alalayan ko na kayo, ma'am." Sinulyapan niya ang kamay nito na alalay pa rin ang siko niya. Maliit siyang tumango bago ipinagpatuloy ang paglalakad. Sa loob ng restaurant ay ipinag-usod pa siya ng silya ni Andy. "Thank you." Bago siya makaupo ay tumayo na si Patrick. "Hi, Liberty. You're as beautiful as ever." Puri nito. Lihim na sinulyapan ni Andy ang bumate at yumakap na lalaki sa amo niya habang nanatili siya sa likod ng silya nito. Ngumiti si Liberty dito nang magharap sila. "Parang ikaw, bolero pa rin." Sagot niya. "I was just being honest." Giit nito. "Kailan ka pa nakauwi?" Tanong niya nang paunahin siya nitong maupo. "I arrived at the airport an hour ago. It's been a long business trip kaya ikaw agad ang gusto kong unang makita." "Ako?" Maliit ang naging ngisi ni Andy habang matiim na pinagmamasdan ng lalaki. "Yes, ikaw. That's why when my secretary told me about my schedule, I told her to call you to confirm our meeting." Tumango naman si Liberty. Noon pa man ay alam niya ng bahaging ng investor na to sa kanya na madalas niyang ipagsawalang bahala. "And I am sorry to hear about the wedding cancellation. If only I knew, and if only I could wish we had met earlier, Liberty." "Hindi mo na sana nakilala ang walang kwentang Clifford na yon." Sunod-sunod na sabi nito. Malalim naman ang naging buntong hininga ni Andy. Hindi niya maipaliwanag ang inis sa kaharap na lalaki ng amo. "Huwag na nating pag-usapan ng mga walang kwentang bagay. Let's talk about business." Napahinto si Liberty sa pagkuha ng folder sa ibabaw ng mesa. Nang abutin ni Patrick ang kamay niya. Pailalim niya itong tiningnan. "You don't have to present the proposal again. I accept the offer, Liberty." Binalikan niya ng tingin ang kamay nitong hawak ng mahigpit ang palad niya. Napatiimbagang naman si Andy sa nakita, hanggang sa tumaas sa kanya ang tingin ng lalaking kaharap ng amo.
Nakipagsukatan siya ng titigan dito. Hold on. Who is he? Kailangan ba nasa likuran mo siya? Bulong nito na narinig naman niya. It's awkward. Kanina pa niya tayo pinapanood. Patuloy ni Patrick. Napabitaw si Liberty sa kamay ng investor. Nang mula sa likuran ay hinawakan ni Andy ang dalawang balikat niya at sinandal sa kinaupuan. Nagtataka niyang tiningala ito. Mangangawit ang likod niyo, ma'am. Anito bago sulyapan ng masama ang kaharap niya. Piniksi niya kunwari ang mga balikat na hawak nito. Pagkatapos ay binalikan ng atensyon si Patrick na buwisit na sumandal. Sandali silang natahimik. Ano mo ba siya? Hindi na nakatikis nitong tanong nang bitawan ng kamay niya. Hindi naman niya alam ang isasagot. Bodyguard? Secretary? What? Driver. Seryosong putol ni Liberty sa investor. Sa likuran naman ay napakurap si Andy. He's my personal driver. Then he should be outside waiting for you. It's really weird to discuss business and personal things with him watching us. Reklamo nito. Can you tell him to go? Natahimik naman siya. Liberty. Untag ni Patrick kaya tiningala niya ang driver. Natigilan pa siya nang magtama ang mga mata nila. Hintayin mo na lang ako sa kotse. Pinakatitigan lang siya nito. Maliit siyang ngumiti at tumango. I'm fine. Hinawakan niya ang kamay nito na naroon sa likod ng kanyang upuan. Tatawag ako kapag may problema. Huminga ng malalim si Andy bago seryosong sinulyapan si Patrick. Pagkatapos ay umalis na. Sinundan niya ng tingin ng binata na napipilitang umalis. Maliit na lang siyang napangiti. Napunit lang ang ngiting iyon nang maglinis ng lalamunan si Patrick. Bumalik ang atensyon niya rito. Can I ask you a question, Liberty? Seryosong tanong nito. Kung ayaw ituloy ni Clifford ang kasal, will you marry me instead? Napatingin siya rito. What? Sa pagkakataong yon ay dalawang kamay niya na ang hinawakan nito. Matagal na rin naman nating kilala ang isa't isa. Marrying a friend is more than marrying a stranger, right? Nilapit nito ang mukha sa kanya. Let's continue the wedding. Tayong dalawa? Ulit niya. Sigurado itong tumango. Aside from really liking you, this will benefit your company too. Pinakatitigan ni Liberty si Patrick. Malaki ang butas ng ilong ni Andy nang makalabas ng restaurant. Hindi rin siya nakatikis, di balikan niyo ng tingin. Mula sa glass wall ay kitang-kita ang amo at ang kaharap nitong lalaki na magkahawak kamay. Inis siyang lumapit sa kotse at kumapit doon habang nakayuko. Ano bang nangyayari sa'yo, Andy? Kausap niya sa sarili. Bakit mo kinakausap ang sarili mo? Mabilis na napalinga ang binata. Naituwid niya ang likod nang makita ang amo na nakahalukip-kip. Ngumiti si Liberty. Who are you talking to? Tanong niya sa driver. Hindi nito masalubong ang mga mata niya. Let's go. Tapos na kayong mag-usap? Huminto siya at tiningnan nito. Yes. Tinanaw ni Andy ang restaurant. Sa bagay, mukhang hindi naman business ang pinag-usapan nyo. Patutsyada nito. What? Tanong ni Liberty kahit malinaw niyang narinig ang sinabi nito. Agad nitong sinalubong ang tingin niya. Ang sabi ko po, mukhang hindi naman tungkol sa negosyo ang talagang dahilan kung bakit kayo nagkita. Tuwid nitong sabi. And why do you say so? Tumawa ito ng sarkastiko. Kitang-kita ko, hinawakan niya ang kamay mo. Wala namang business na ganon. Hindi naman kailangan na hawakan ang kamay. Natigilan ng binata nang makita ang among pinagmamasdan siya. Bakit? Tanong ni Liberty. Ramdam ni Andy ang paggalaw ng lalamunan. Are you jealous?
Napaseryoso ang anyo nito. Ano? Patuloy na tanong ni Liberty. Nagsiselos ka kay Patrick? Nakatitig lang ito sa kanya kaya lumapit siya at nilabanan ng tensyonado nitong mga mata. Gusto mo ba ako? Kaya ka nagsiselos? May gusto kong iba. Natigilan si Liberty at napakurap. Ano? Bahagya na lang iyong lumabas sa bibig dahil sa hindi inaasahang sagot ni Andy. Lumayo ito ng kaunti at sandaling yumuko. Tila hindi kaya siyang titigan sa mga mata. May gusto kong iba. Ulit nito na parang karayom na tumusok sa unti-unting nahuhulog na puso niya. Kaya hindi ako nagsiselos. Hindi niya alam kung bakit sa sakit ay napangisi siya at napaatras. Matagal bago siya nakapagsalita. Naalala niya kung gaano ito kabait sa kanya. Binigyan lang ba niya iyon ng kulay? O baka sadyang mabait lang ito kaya ganoon ang trato sa kanya? Tiningnan ni Andy ang natahimik na amo. Ma'am, it's okay. Putol ni Liberty ng maliit na ngumiti. I don't like you either. Si Andy naman ng tila pinagbagsakan ng langit at lupa sa narinig. You're just a driver. No, you're just a temporary driver for me. Pagtatama pa ng amo sa sarili. Naghinang ang mga mata nila. Kunwaring naghikab si Liberty. I am sleepy. I want to go home. Pigil niya ang paggaralgal ng boses bago lumakad. Dahil hindi nakilos si Andy na nasa tapat ng pinto ng backseat ay, tinulak niya iyon ng kaunti lang ang iusod. Tabi! Napapikit ang binata nang marinig ang pagsarado ng pinto. Walang kaingay-ingay sa loob ng sasakyan nang sumakay si Andy at magmaneho. Nakataas ang isang kilay ni Liberty ng sulyapan ng driver. Turn on the radio. Tiningnan siya nito sandali sa rearview mirror bago inabot ang radyo. Pareho silang natigilan ng marinig ang kantang nakakalungkot. Just turn that off. Bawi niyang utos. Ipinikit na lang ni Liberty ang mga mata at hinilingas sa pagmulat ay nasa harapan na sila ng bahay niya. Ganoon na rin na sana ay hindi na niya nakilala pa ang binata. Mabilis na bumaba si Liberty ng kotse. Ma'am, natigilan siya nang marinig ang humabol na driver. Babawiin kaya nito ang sinabi sa kanya? Kahit mabigat ang loob ay nabuhayan pa rin siya. Humarap siya rito. Seryosong lumapit si Andy habang nakatitig sa mga mata niya. Naiwan niyo po. Napatingin siya sa inabot nitong folder. Inis niyang tiningnan ito. Pahablot niyang kinuha yon at sinipa ito sa binti. Aray! Hawak ni Andy ang binti habang pinagmamasdan ng amo na nagmamadali papasok ng bahay. Napaseryoso rin siya nang maiwan sa labas. Hindi niya nga ba talaga gusto ang amo? Bakit kabaliktaran niyon ang nararamdaman niya ngayon? Sumagi sa isip niya ang babaeng nakasama niya sa hotel. Ang babaeng nakasama niya ng isang gabi pero hanggang ngayon ay nasa isip pa rin niya. Naniniwala siyang ang babaeng iyon ang tanging nasa puso niya. Pero bakit bigla siyang nakaramdam ng pag-aalala? Kinaumagahan ay diretso sa dining si Liberty. Napahinto siya ng tingnan ng tahimik na kusina. Nagkatingin na naman ang mga nagtatakang kasambahay. May hinahanap ka ba, apo? Tanong ng kanyang abuela. Hindi naman siya kumibo. Nakabalik na nga pala si Julio. Siya na ang magiging driver mo ulit. Hinihintay ka na niya sa labas. Ayos ka lang ba, apo? Maliit siyang tumango. Oho, mauna na ho ko, abuela. Hindi ka ba mag-aalmusal? Pahabol ni Carol pero dire-diretso ito. Natanaw ni Liberty ang kotse sa labas at isang tao lang ang naalala niya. Dahil umuulan ay nakapayong na lumapit at isinukob siya ni Julio. Ma'am, kamusta po? Ngumiti siya ng maliit at tiningnan ito.
Maayos naman ho. Kayo ho. Mabuti ba ang pakiramdam nyo? Opo, tara na po. Tumango lang siya. Iginiya na siya ng matandang driver na maglakad. Nang makarating sa kumpanya ay pansin niya ang pagtataka ng mga empleyado. Nang gantihan niya ng maliit na pagbati ang mga ito. Pero nang maiwan sa loob ng opisina, ay doon lang bumakas ang lungkot na itinatago niya. Ma'am. Pinunasan niya ang luha nang makita na pumasok si Julio sa opisina. Ano ho yun? Naiwan niyo po. Pakilagay na lang ho riyan. Kunwaring may inaayos siya sa mesa. Habang si Julio naman ay lihim na sinulyapan ng amo bago lumabas. Mabilis na lumipas ang oras ay dinukdok ni Liberty ang sarili sa trabaho at sa ilang meeting. Nang magdilim ay kasabay ng pagbagsak ng ulan. Have you decided? Naroon siya sa cafe malapit lang sa kanilang kumpanya kaharap si Patrick. We're both single, Liberty. Walang mali kung susubukan natin. Walang emosyon niyang tinitigan nito hanggang sa tumunog ang cellphone niya. Hello Apo, kamusta ka? Naroon ang boses ng kanyang abuela. Nasaan ka? Patuloy nitong tanong. I'm with Patrick Yap. Inaalok niya ako ng kasal. Tuwid niyang sagot. Napangiti naman ang investor. What do you think, abuela? Apo, huwag kang papayag. Agad nitong pagtutol. Nawala na ito sa linya kaya ibinaba na rin niya ang hawak na cellphone. Bigyan mo ko ng panahon to think about it. Tatawagan kita kapag may sagot na ako. Tumayo na siya at naglakad. Kahit malakas ang ulan ay lumabas na siya ng restaurant. Ma'am Carol, nasaan ka ba, Andy? Napakunot noo ang binata habang nagmamaneho ng kotse pa uwi. May nangyari ho ba? Dinapuan kaagad siya ng kaba. Ang apo ko. Otomatiko siyang nagpreno. May nangyari ho ba kay Ma'am Liberty? Inaalok siya ng kasal ni Patrick. Tatawagan ko ho uli kayo. Ibinaba niya ang cellphone at walang pagdadalawang isip na kinabig ang manibela. Hindi ka pwedeng magpakasal. Aniya. Mabilis siyang nakarating sa harap ng kumpanya. Kahit naulan ay lumabas siya. Kinatok ang nakasaradong bintana ng kotse ng amo. Nang bumaba ang bintana ay naroon ang ama. Bakit ka nagpapabasa sa ulan? Tanong nito. Tay, nasaan ho si Liberty? Nasa loob pa. Ako na ho ang bahala sa kanya. Umuwi na kayo. Agad siyang tumakbo papasok ng building na halos wala ng mga empleyado. Sa loob naman ng opisina ay naghahanap ng maisusuot si Liberty para palitan ng nabasang suot. Nang makita ang isang blouse sa gamit na naroon ay hinubad niya ang suit. Nanatiling suot niya ang sando na panloob. Binuksan ni Andy ang pinto ng opisina ng amo. Tanging ilaw na lang sa lamesa nito ang nagbibigay liwanag sa loob ng opisina. Nang makita itong nakatalikod at nakahubad, ay akma siyang tatalikod pero agad siyang natigilan. Marahan niya itong binalikan ng tingin at napakurap siya nang makita ang malaking balat nito sa likod. Ang palatandaan niya sa babaeng nakasiping. Hanggang sa malinaw na rumihistro ang mukha ni Liberty ng gabing yon. Napangiti siya sa napagtanto. Iisang babae lang ang nagugustuhan ng kanyang puso. Nang maisuot ni Liberty ang damit ay humarap na siya. Napahinto siya nang makita si Andy sa nakabukas na pinto. Basa rin ito ng ulan. Anong ginagawa mo rito? Teka, kanina ka pa ba dyan? Ngumiti ito. Mabilis na lumapit at yumakap sa kanya. Sandali, ano ba? Pilit niya itong itinulak palayo. Seryosong nakatingin lang ito sa mga mata niya. Hinawakan siya sa magkabilang pisngi at manghahalikan pero muli niya itong itinulak. Ano ba? Halos mayupi ang nguso nito kakapigil niya gamit ang palad. Bakit mo ako hahalikan?
Magaan na ibinaba naman nito ang kamay niya. Akala ko ba hindi mo ko gusto? Yun din ang akala ko. Napakurap naman si Liberty. May nakilala akong babae noon. Ayokong marinig yan. Pinigilan siya ni Andy sa akma niyang pag-iwas. Kaya wala siyang nagawa kung hindi mapatitig sa mga mata nitong hindi naaalis sa kanya. Muntik na siyang mahulog sa basurahan at dahil hindi ko alam kung saan siya ihahatid, dinala ko siya sa malapit na hotel. Pagkatapos, hinalikan niya ako. Correction, it was an accidental kiss. Putol ni Liberty dito. Ikaw yun. Siguradong saad ni Andy. Ngayon mo lang nalaman? Matagal mo nang alam? Balik tanong nito. Oo, nung unang araw mo pa lang sa trabaho. Muli siyang niyakap ng binata. Ang tagal ko na palang nasa harap ko ang babaeng hinahanap ko. Sinulya pa ni Andy ang balat sa likod ni Liberty. Kung hindi ko pa nakita ang balat mo. Mabilis siyang kumala sa pagkakayakap nito. Nakita mo? Ibig sabihin kanina ka pa rito nung nagbibihis ako? Casual na tumango si Andy. Bastos ka? Hindi niya na ituloy ang sasabihin ng siilin siya nito ng halik. Natigilan naman siya pero nang maramdaman ang labi nito, ay hinayaan niya na rin. Sandaling nag-usap ang mga labi nila na tila kilala na ang isa't isa. Pagkatapos ay marahang nagharap. Huwag kang magpakasal sa iba. Ako ang pakasalan mo. Paninindigan kita at magiging masaya ako kasama mo. Dahil gusto kita, Liberty. Napangiti siya habang nangingilid ang mga luhang nakatitig dito. Gusto rin kita, Andy, at gusto kong makasama ka habang buhay. Muling nagtagpo ang mga labi nila habang nasa loob ng opisina. Nang gabing iyon ay sinabi na rin nila sa kanilang abuela ang pagpapakasal. Lubos naman ang saya at suporta nito para sa kanilang dalawa. Ilang buwan lang ang nakalipas ay kinasal na sila sa simbahan. Naging mas magaan ang mundo para kay Liberty. Nabawasan ang pagiging masungit niya at sinikap niyang maging mapangunawa. Mas ramdam niya ang pagmamahal ni Andy sa kanya sa araw-araw nilang magkasama. Sa huli, natagpuan din niya ang lalaking magpapakita kung gaano kapuno ang tunay na pag-ibig ng hiwaga. Ang wakas.